Magagandang ugali ng Pilipinas at ng Pilipino. Maraming magagandang kaugalian ang Pilipino na dapat ipagmalaki at ipagpatuloy saan man sila mapunta. Bayanihan, ang diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Hospitality, kilala ang mga Pilipino sa mainit na pagtanggap sa bisita anuman ang lahi. Paggalang sa nakatatanda, ang paggamit ng po at opo at ang pagmamano ay nagpapakita ng mataas na respeto. Masayahin at palakaibigan. Kahit may problema, madalas ay nakukuha pa ring ngumiti at magpatawa ng Pilipino. Madiskarte at masipag. Maraming Pilipino ang handang magbanat ng buto para mapabuti ang buhay ng pamilya. Malasakit at mapagbigay. Mahilig magbahagi at tumulong lalo na sa kapwa nangangailangan. Matibay ang pananampalataya. Malalim ang pananampalataya ng maraming Pilipino anuman ang relihiyon. May ilang negatibong ugali rin ang ilan sa ating mga kababayan na nakakaapekto sa ating lipunan. Bagaman hindi ito laganap sa lahat ng Pilipino, may mga gawi na dapat nating iwasan o baguhin upang mapabuti ang ating bansa. Narito ang ilan sa mga ito, mga negatibong ugali ng ilang Pilipino. Mata pobre. Ang pagmamaliit sa mahihirap o hindi kauri ay hindi magandang kaugalian dahil lumilikha ito ng diskriminasyon at hindi pagkakaisa. Tsismosa at intrigera. Ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba at pagpapakalat ng maling impormasyon ay nagdudulot ng hidwaan at pagkasira ng relasyon. Palakasan system. Ang paggamit ng koneksyon sa halip na pagsunod sa patas na proseso ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi umuunlad ang sistema ng hustisya at ekonomiya. Mañana habit. Ang ugali ng pagpapaliban ng gawain, mamaya na lang, ay nagdudulot ng inefficiency at pagkaantala sa mga proyekto o trabaho. Crab mentality. Ang paghila pababa sa iba upang hindi sila magtagumpay ay nakakapinsala sa ating bayan dahil pinipigilan nito ang pag-unlad ng kapwa Pilipino. Paimportanteng ugali. Ang ilan ay mayabang kapag nagkakaroon ng kaunting yaman o tagumpay, sa halip na gamitin ito upang tumulong sa iba. Pakialamera at mahilig magdikta. Ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba at pag-aakalang laging tama ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Bilib sa forma, hindi sa gawa. Marami ang mas pinahahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa tunay na kakayahan o kontribusyon sa lipunan. Ano ang solusyon? Ang unang hakbang ay pagkilala sa mga kaugaliang ito at pagtanggap na kailangang magbago. Narito ang ilang paraan upang mabawasan o maiwasan ang ganitong negatibong gawi. Maging mapagpakumbaba at marunong makinig. Sa halip na maging mayabang, mas mainam na matuto sa iba. Iwasan ang paghuhusga sa kapwa. Sa halip na maliitin ang iba, dapat nating pahalagahan ang lahat ng tao anuman ang kanilang estado sa buhay. Itaguyod ang meritocracy. Sa halip na palakasan, dapat nating suportahan ang patas na proseso kung saan ang pinakamagaling at pinakakarapat dapat ang nagtatagumpay. Gawing ugali ang kasipagan at disiplina. Ang pagiging maagap sa trabaho at responsableng mamamayan ay magpapabuti sa ating bansa. Pagtutulungan at hindi pagdadown sa kapwa. Sa halip na siraan ang iba, bakit hindi natin sila suportahan? Kung mas maraming Pilipino ang kikilos para baguhin ang hindi magagandang ugali, mas magiging maunlad at maayos ang ating bansa. Oo, may ilan talagang Pilipino na may ganitong ugali at ito ang ilan sa mga negatibong gawi na dapat talagang baguhin. Iba pang negatibong ugali ng ilang Pilipino. Laging gusto sila ang tama. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, kahit halata ng mali, pipilitin pa ring ipagtanggol ang sarili. Manloloko at mandaraya. Madalas itong nakikita sa negosyo, politika at kahit sa pang-araw-araw na transaksyon. Marami ang gustong kumita o makinabang sa panloloko ng iba. Mahilig magpalusot at magsinungaling. Imbes na aminin ang mali, gagawa ng palusot para hindi masisi o makalusot sa problema. Madiskarte sa masamang paraan. Magaling sa paikot-ikot na usapan at panloloko para makuha ang gusto.
Mahilig mangutang pero hindi marunong magbayad. Mayabang sa harap ng iba pero baon pala sa utang at hindi marunong humawak ng pera. Mayabang. Kahit wala namang napatunayan, mahilig magpanggap na mayaman o matagumpay. Kahit wala namang sapat na kakayahan o yaman. Ano ang dapat gawin? Ang solusyon sa mga ganitong ugali ay pagpapakumbaba, pagiging responsable at pagiging totoo sa sarili at sa iba. Matutong tumanggap ng mali. Walang masama sa pag-amin ng pagkakamali, mas masama ang paninindigan sa maling gawain. Maging tapat at may paninindigan. Dapat pairalin ang integridad sa lahat ng aspeto ng buhay. Huwag gumamit ng daya o palusot. Dapat sanayin ang sarili sa tamang paraan ng paggawa at pakikitungo sa iba. Maging responsable sa pera at utang. Huwag umutang kung hindi kayang bayaran at huwag ipagyabang ang hindi totoo. Maging totoo at simple. Mas mainam ang simpleng pamumuhay na may dangal kaysa sa pagpapanggap. Hindi naman lahat ng Pilipino ay may ganitong ugali, pero mahalaga na aminin at itama ito para maging mas maayos ang ating lipunan. Sa halip na ipagpatuloy ang ganitong gawi, dapat tayong magsimula ng pagbabago sa ating sarili at sa ating pamilya. Ito pa ang iba pong masamang ugali. 2. One-day millionaire mentality. Gastos ng gastos kapag may pera, tapos maghihirap kinabukasan. Solusyon, matutong mag-ipon at gumamit ng pera ng wasto. 3. Mambobola. Mahilig magsabi ng matatamis na salita pero hindi totoo. Solusyon, maging tapat at panindigan ang sinasabi. 4. Mahilig sa green joke, sexual harassment. Hindi ito biro kundi isang anyo ng pambabastos. Solusyon, respetuhin ang bawat isa at maging sensitibo sa damdamin ng iba. 5. Madaling magalit. High blood. Konting bagay lang, nagagalit agad. Solusyon, maging mas mahinahon, lawakan ang pangunawa at huwag laging patola. 6. Ginagawang dahilan ang sakit. Kapag may trabaho o responsibilidad, ginagamit ang sakit bilang excuse kahit hindi naman seryoso. Solusyon, maging matapat at alagaan ang kalusugan. 7. Taklesa. Minsan, hindi iniisip kung makakasakit ng damdamin ang sinasabi. Solusyon, maging maingat sa pananalita at iwasan ang bastos o walang galang na komento. 8. Manggagantso, budol, mahilig manloko o manghikayat ng iba para sa sariling kapakinabangan. Solusyon, pairalin ang pagiging tapat sa anumang negosyo o transaction. 9. Mahilig manisi, imbes na umamin sa pagkakamali, sinisisi ang iba. Solusyon, matutong managot sa sariling gawa at maghanap ng solusyon sa halip na idaan sa sisi. Masama ang ugali rin ng Pilipino ay kung may pera ka, sikat ka. Pero kung wala ang pera ka, wala kang kaibigan at kawawa ka sa buhay. Totoo, may ganyang mentalidad ang ilan sa ating mga kababayan na mas pinapahalagahan ang estado sa buhay kaysa sa tunay na pakikipagkaibigan o pakikisama. Ito ay isang anyo ng materialistic mindset at social climbing culture na dapat nating baguhin. Bakit nangyayari ito? 1. Status symbol mentality. Sa kulturang Pilipino, madalas na iniisip na ang yaman ay sukatan ng tagumpay at respeto. 2. Pakikisama base sa pera. Maraming tao ang lumalapit kapag may pera ka ngunit nawawala kapag nangangailangan ka. 3. Hiya at pride culture. May ilan na ayaw makisama sa mahihirap dahil natatakot silang mahusgahan. 4. Kawalan ng tunay na pakikisama. Minsan, ang relasyon ay nababatay lang sa kung ano ang mapapakinabangan, hindi sa tunay na malasakit. Ano ang epekto nito? Lumalakas ang crab mentality, hindi pantay ang trato sa mayaman at mahirap. Lumalaganap ang fake friendships, maraming lumalapit lang kung may pakinabang. Mas nagiging materialistic ang mga tao kaysa sa pagpapahalaga sa tunay na relasyon. Paano ito maiiwasan? Maging totoo sa pakikisama. Huwag mamili ng kaibigan base sa pera o estado sa buhay. Iwasan ang mapanghusgang mentalidad. Ang halaga ng tao ay hindi lang nasusukat sa kanyang yaman. Palaganapin ang tunay na bayanihan, tulungan ang isa't isa kahit walang kapalit.
Huwag maging materialistic, bigyang halaga ang integridad at mabuting pakikisama kaysa sa panlabas na yaman. Ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi mga mabuting relasyon, respeto, at tunay na malasakit sa kapwa. Maraming foreigners ang may magagandang karanasan sa mga Pilipino dahil sa ating hospitality, kasipagan, at pagiging palakaibigan. Ngunit may ilan ding napapansin nilang hindi kanais-nais na ugali. Narito ang ilan sa mga negatibong ugali ng ilang Pilipino na madalas na nababanggit ng mga banyaga. 1. Balimbing o hindi tapat. May ilang Pilipino na nag-iiba ng ugali depende sa kung sino ang kausap. Mabait sa harap pero naninira sa likod. Perception ng foreigners. Mahirap silang pagkatiwalaan kung hindi consistent ang kanilang asal. 2. Hindi marunong tanggapin ang kritika. Maraming Pilipino ang balat sibuyas at madaling ma-offend kapag pinuna kahit constructive criticism. Perception ng foreigners. Mahirap makipagtrabaho kung hindi sila open sa feedback. 3. Utang na loob na hindi pantay. May ilan na inaabuso ang konsepto ng utang na loob. Inaasahan ang malaking kapalit kahit kaunting tulong lang ang naibigay. Perception ng foreigners. Nagiging unfair kapag inaasahan nilang may utang ka sa kanila habang buhay. 4. Hindi diretsong sumagot, indirect communication. Madalas umiwas sa pagsabi ng hindi dahil ayaw makasakit ng damdamin. Halimbawa, sasabihin lang maybe kahit ang totoo ay ayaw nila. Perception ng foreigners. Nakakalito at hindi transparent lalo na sa business o trabaho. 5. Sobrang pagpapahalaga sa pogi o maganda. Mas pinapaboran ang maganda o gwapo kahit hindi naman sila ang pinaka-qualified para sa isang trabaho o posisyon. Perception ng foreigners. Hindi professional at minsan ay hindi patas ang sistema. 6. Mas pinapahalagahan ang pride kaysa sa solusyon. Mahirap aminin ang pagkakamali, kaya minsan kahit halata ng mali, ipipilit pa rin. Perception ng foreigners. Nawawalan ng saysay ang pag-uusap kung walang gustong umamin ng mali. 7. Pabago-bago ng isip at hindi marunong sa commitment. Mahilig sa last-minute cancellation o pagbago ng plano ng biglaan. Perception ng foreigners. Hindi reliable sa usapan o schedule. 8. Sobrang sensitibo sa lahi o pinagmulan. Kapag may sinabi ang foreigner tungkol sa Pilipinas, kahit constructive, minsan iniisip agad na insulto o panlalait. Perception ng foreigners. Nahihirapan silang magbigay ng opinion dahil baka magalit ang kausap. 9. Mahilig humingi ng libre. May ilan na kapag may kaibigang foreigner, inaasahan nilang sagot nito ang pagkain o gastos. Perception ng foreigners. Pakiramdam nila ginagamit lang sila para sa pera. 10. Mahilig sa pasikat o pagyayabang. Ipinapakita ang mamahaling gamit, bagong gadget o malaking bahay kahit minsan ay hindi naman afford. Perception ng foreigners. Mas iniisip ang social status kaysa sa tunay na halaga ng buhay. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng Pilipino ay may ganitong ugali, ngunit ito ang ilang obserbasyon ng mga banyaga na dapat nating pag-isipan. Ang mahalaga ay maging aware tayo sa ating mga ugali at subukang baguhin ang hindi maganda para sa mas maayos na pakikitungo sa iba. Closing remark. Ang maganda at masamang ugali ng Pilipino. Ang Pilipino ay kilala sa kanyang kabutihang loob, sipag at matibay na pakikisama. Ang ating likas na hospitality, bayanihan at respeto sa nakatatanda ay ilan lamang sa mga kaugalian nating hinahangaan sa buong mundo. Tayo ay masayahin, malikhain, at may matibay na pananampalataya, mga katangiang nagpapalakas sa ating pagkatao bilang isang lahi. Subalit, hindi rin maikakaila na may ilang kaugaliang humahadlang sa ating pag-unlad. Ang crab mentality, chismis, palakasan system at materialistic mindset ay ilan sa mga ugaling dapat nating baguhin. Ang sobrang pagpapahalaga sa pera at social status ay nagiging hadlang sa tunay na pagkakaibigan at malasakit sa kapwa. Ang manyana habit at kawalan ng disiplina ay nagpapabagal sa ating pag-asenso bilang isang bansa. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang pag-asa. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa ating mga pagkukulang at pagsisikap na itama ang mga ito.
Kung patuloy nating paiiralin ang tapat, masipag at may malasakit na Pilipino, siguradong mas gaganda ang ating kinabukasan. Tandaan, hindi ang ating kahinaan ang magtatakda ng ating pagkatao, kundi ang ating kakayahang magbago para sa ikabubuti ng sarili at ng ating bayan.